Good day everyone! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang common na question na gaano kadaming protein and fats ang dapat kainin sa loob ng isang araw. Dati po sa low carb way of eating, tinitimbang ang protein intake per day based sa body weight in kilogram, pero ang science kasama ang low carb way of eating ay may mga pagbabago din. Kaya kailangan maging updated din tayo sa mga bagong pag-aaral. Sa ngayong practice, hindi na po tinitimbang ang protein intake ng isang low carb practitioner. Ang opinyon ko po lamang dyan ay kapag tinitimbang natin ang protein intake, diyan po pumapasok ang cheating o nag-i-indulge ang mga low carb practitioners dahil kulang ang kanilang kinain. Diyan din maraming lumalabas na mga reklamo kagaya ng headache, nahihilo, nanghihina at kung ano-ano pa. At sasabihin na, suko na ako, hindi ko kayang mag-low carb, hindi ko kayang walang rice, hindi ko kayang walang tinapay. Sa ngayon, based sa aking natutunan kay Dr. Shawn Baker, Dr. Ken Berry, at iba pang mga low carb experts, dapat ay kakain tayo ng protein and fats until full. Sabi naman ng iba, baka sumobra ng gusto ang protein intake ko. Hindi po susobra yung pagkain natin ng protein dahil kapag nakaramdam po tayo na busog na, kailangan huminto na po tayo sa pagkain. Meron po kasi tayong tinatawag na satiety hormone. Itong satiety hormone ay parang sensor ng ating katawan. Siya ang nagsasabi sa atin na tayo ay busog na. Sa ganong paraan, wala na pong reason para tayo ay mag-indulge sa mga high in carbohydrates na nakasanayan natin. Dahil enough na ang kinain nating protein and fats na kailangan ng katawan natin to function well. Pero kung kayo ay mahilig sa vegetables or leafy vegetables, kailangan po natin kainin ito sa last part ng ating meal. Bakit? Kailangan po muna natin mabusog sa protein and fats bago kumain ng leafy vegetables. Dahil ang protein and fats ang siyang kailangan ng katawan natin to function well, like for proper brain function, production of cell membranes, repair of damaged cells, production of hormones, and many more. Basta siguraduhin lang po natin na hindi mataas ang ating uric acid o hindi tayo oxalate sensitive, hindi tayo kidney stone former, wala tayong gout. Dahil kung may gout po tayo, kidney stone former po tayo, at kung tumataas ang ating uric acid, we must avoid vegetables or any plant-based foods and beverages. Uulitin ko, we should eat protein and fats until full. Ano ang mga halimbawa ng mga high protein, high fat foods? Ito ay ang mga eggs, seafoods, chicken, pork, beef, and other animal meat sources. Ang mga high in protein and fats na mga pagkain ay ang mga tinatawag na nutrient-dense foods. At maraming nagtatanong, pasok ba ang isda sa low carb way of eating? Of course. Na-mention ko na po kanina, seafoods. Nakabelong po ang isda sa seafoods. Repeat ko lang po, we must eat protein and fats until full. But if you have underlying diseases, you must consult a low carb doctor. Lalong-lalo na ang mga kidney patients. That's all for now. If you love this video, please like and share and follow me for more low carb recipes and health tips. Stay low carb, happy, healthy, and fit everyone.